Magandang umaga po muli sa ating lahat. Ako po si Mr. Brave, ang inyong stroke coach. At ngayon, ipag-uusapan po tayo na madalas pong nababasa ko at naitatanong na ilang mga ating mga bagong mga stroke survivors sa kasamahan na paano ba ang pinakamagandang gawin o ano ba ang pinakamagandang gawin ng isang stroke survivors para sa kanilang recovery. Lahat po tayo, may kanya-kanya po tayo mga ginagawa for our recovery. Siyempre, number one siya ng exercises na regular natin ginagawa. Maliban pa sa mga rehabilitations, check-up, mga hilot, yan. Napakadami po mga tayong mababasa o mapapanood ng mga kasamahan natin ng mga stroke survivors na kanilang ginagawa para sa kanilang fast healing o sa kanilang recovery. Kaya marami tayong nakikita ng mga kasamahan natin ng mga stroke survivors na buwan pa lang, linggo pa lang ay kanilang maganda na ang kanilang improvements, maganda na ang kanilang mga movements. Sa isang linggo, after stroke, 1 week, 1 month, 7 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, magaganda na kanilang mga improvements. Pero mayroon ding mga kasamahan din tayo na after stroke, 10 years, 7 years, still no improvements. May mga ganyan po nangyayari. Yan po ang katotohanan dito. May mga ganito po mga stroke survivors na kondisyon. Hindi ko man po alam kung ano man ang bahagi ng stroke ang naapektuhan sa inyo. Pero baka po makatulong sa inyo ang ilang po mga tips na pwede ko po ibahagi sa inyo upang maging maganda ang ating recovery. Ang una-una ko po gusto i-share sa inyo ay ang salitang time. Oras or time. Mahalaga sa isang stroke survivor ang time. Magbigay po tayo ng oras kahit ilang minuto para po sa ating recovery. Kaya minsan meron din nakikita na napakabilis ang recovery nila, merong mabagal na recovery dahil kailangan din po ng time para po sa kanilang mga exercises na ginagawa o sa kanilang mga rehabilitation activities. Kaya kaibigan, alam ko kung busy tayo sa maghapon, marami tayong ginagawa, marami tayong pinaplano, pero mahalaga po na bigyan ng oras din ang ating healing recovery. Sa umaga, kailangan meron tayong at least 1 hour sa buong morning. Sa afternoon, at least 1 hour meron tayo na ginagawang activities sa ating affected side. Pangalawa, maliban sa number 1 at time, pangalawa, ang pinakakailangan din po nating lahat, at ito na po ang karamihan na nagiging problema ng ilan sa ating mga stroke survivors, lalo na po sa mga tao, sa mga stroke survivors na matagal na stroke, ay ang salitang patience. Patience. Yan. Ang salitang patience. Napakahirap po na ang salitang patience. Pero napaka-importante po at napakahalaga po talaga ng patience. Dahil hindi po yan, ang ating pong sakit ay hindi instant agad nagagaling. Hindi po siya katulad ng ubo, ng lagnat, na uminom ka lang ng gamot at mamaya-maya okay ka na. Hindi, ang stroke condition ay hindi po ganoon. Maliban sa time, kailangan mo ng patience. Dahil may mga learnings tayong kailangan gawin at ituruan ang ating mga utak. Ang simpleng pag-open ng ating mga kamay, kailangan.
Kahit simple mahina, mabagal, kailangan. Pagtaas ng kamay, kailangan din po yan. So, patience po ang kailangan dyan. Minsan may inis ka na kasi parang napakasimple lamang ng gagawin. Ibubuka mo lang kamay, itataas mo lang kamay, hindi mo magawa. Pero kailangan ng pasensya sa iyong sarili na kahit mahirap, masakit, kailangan mo ng pasensya, maitaas mo sa maghapon ng iyong kamay, maigalaw mo ang iyong kamay, makapaglakad ka kahit isang step lamang. Na alam ko na dati, nagagawa mo, nakakatakbo ka dati, maraming step ang nagagawa mo, pero ngayong ikaw ay isang stroke survivor. Ang isang step ay mahirap, tama. Pero kailangan ng pasensya sa bawat step na ating ginagawa. Kasi iyan ang tutulong sa atin for our recovery. Pangalawa, na kailangan din ng unawaan at maintindihan ang isang stroke survivor ang understanding emotions. Yung ating feelings, emotion, kasi isang stroke survivor ay napaka-emotional na stroke na kondisyon. Dahil sa kanilang kondisyon, dahil sa naapektuhan na bahagi ng kanilang utak kung bakit nagiging isang emosyonal ang isang tao. Kaya tayo dapat, mga stroke survivors, ilagay natin sa isang unawaan natin sa sarili, turuan natin ang ating mga sarili, turuan natin ang ating emosyon na magkalma, kumalma. Turuan natin ating mga sarili, intindihin ang mga sa paligid natin. Pangatlo, kausapin natin sila patungkol sa ating pinagdadaanan. Kasi marami sa mga stroke survivors, ang malaking problema ito lagi, ang emosyon. Madaling magalit, madaling mainis, madaling umiyak, madaling malungkot dahil sa kanilang kondisyon. Kaya mahalaga na i-open mo ito sa iyong mahal sa buhay ang iyong kondisyon upang maunawaan ka ano ang iyong pinagdadaanan. At kung ikaw naman nakikinig sa mga oras na ito na meron kang kamag-anak na stroke survivor, tandaan mo lagi ang naapektuhan ng isang stroke survivor ang kanilang utak. At ang brain na ito ang tumutulong sa movements, ang tumutulong sa emosyon, tumutulong sa understanding. Kaya napakalaga, kaibigan, kung nakikinig ka sa mga oras na ito, na unawain mo ang isang stroke survivor. Kaya mga kaibigan, ito po ang part 1 natin, mga important things na kailangan natin maunawaan at pag-aralan. Thank you po.